Isa pong maunang pagbati ang aking ipinapabot sa inyo, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Opo, ayan, malakas po ang buhos ng ulan dito sa aking kinalalagyan. Isama niyo po sa panalangin na hindi po maapektuhan ang ating pag-broadcast kasi dito po pag umulan talagang apektado yung signal. So hoping na tayo po ay maka-roots through sa atin pong gagawing pag-aaral ng salita ng Diyos. Muli ako pinagpapasalamat na kay nariyan. Tayo po ay patuloy na magkakaloob ng sama-sama. Huwag na tayo po iwali-walaing, pero sama-sama po ang ating mga puso, ang ating mga isipan na magbigay ng katampatang pagpuri, pagsamba sa ating Panginoon sa pamagitan ng ganitong kaparaanan. Nawa, naririnig niyo po yung aking boses kaysa sa ulan. Ano ho? So tayo po ay hindi naman papaligoy-ligoy pa. Tayo po ay magsisimula. Pero bago po yun, hilingin natin ang patnubay ng ating Panginoon. Let us pray. Kabanal-banalan po namin Diyos, muling nagpapasalamat sa ipinagkaloob ng panahon at pagkakataon. At nawa, patuloy ka namin mabigyan ng kapurihan. Patuloy niyo pong tanggapin ang aming paglilingkod sa patuloy niyong pagtingin sa katwiran ng aming Panginoon Kristo. Nawa ang aming mga buhay ay patuloy na maging kaaya-aya sa iyong harapan dahil sa aming pananampalataya at pakikisa sa aming Panginoon. Patuloy din pong pangunahan ng bawat isa ng banal na Espiritu pang matuklasan namin mga katotohanan, di lang pag naisa na matuklasan, kundi higit sa lahat pag naisa na ito'y makita sa mga buhay. Maraming salamat po sa pagdating sa indalangin at tiniling po ang lahat alang-alang sa pangalan ng Jesus Kristo na isa namin kalipagligtas. Amen. Ayan, muli po ako nagpapasalamat mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Todo po halos ang buhos ng ulan dito, pero ganun pa man, tuloy lang tayo hanggat ipagkakaloob ng panahon at pagkakataon. At muli po ako makikiusap na pakishare po ng ating program kung hindi naman po kalabisan. Share nyo naman po para hindi tayo mahina ang audio. Kapatid, nakaano na ito. Brother Jonathan, yun na. Full na yung audio natin, Brother Jonathan. Lakas po kasi ng ulan. Okay? So, paano kaya? So, okay lang po ba? Mapagtsatsagan po ba? Pagtsatsagan po ba yung audio? Kasi kung hindi, hindi na po natin ito itutuloy kasi wala na po. Yung boses ko, nakatodo yan. Baka okay lang po ba? Mapagtsatsagaan niyo po ba? Mga kapatid, may mag-comment nga po. Okay. Okay. Sige po. Si Sir Miriam Sornet, maraming salamat. Ayan, medyo humina-hina na. Hoping na yan. Kasi medyo okay na. Okay. So, naka-full na yan yung volume ng ating audio, Brother Jonathan. Okay. So, ngayon po ay papasok tayo sa ating pag-aaralan. At ayan, gusto ko lang shoutout aga-aga. Baka pumunta itong aking Kuya Norman Okay lang bro na. Kuya Norman Milarpes, naririnig naman daw. Sige po, pagtsagaan nyo kung ano man ang maririnig nyo. Okay na kasi medyo umano po ang ulan. So, muli pakishare po ng ating program. Kung di po kalabisan, pakishare na lang po. Okay, ang topic po nating pag-uusapan ay may pamagat na conflict resolution. Okay, conflict resolution. At ang talata po na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito o sa sandaling ito ay matatagpuan sa Filipos 2.5. Philippians chapter 2 verse 5. Basahin nga po muna natin sa English ang pagkasabi ganito. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Ulitin po natin. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Tingnan po natin sa pagkasalin sa Pilipinos Tagalog. Ito po sa Magandang Balita Biblia. Sabi po ganito. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Yan po ang sinasabi. Ulitin po natin. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad kay Kristo Jesus. Okay, simulan po natin pagbulay-bulayan ng mga nabanggit na pananalita. Ang sabi po ay ganito.
We call Him Lord. Tama naman. Tinatawag natin ano? Panginoon. Sabihin, pag tinawag natin Panginoon, sa konteksto ng pagtawag natin Panginoon sa ating Jesucristo, ibig sabihin, umaamin tayo na atin siyang pinaglilingkuran. Tayo'y kanyang lingkod at tayo'y kanyang tagasunod. We worship Him as our Savior and King. Yan naman. Dahil siya po ay ating kinilalang Panginoon, atin po siyang sinasamba. Bilang ating bilang ating tagapagligtas at hari ng ating buhay. Sabi dito, we say we are disciples, so follow Him. Obvious naman. Kaya nga kahit di pa tayo nagkikita-kita in person, tayo po ay nag-aangkinan na tayo po ay magkakapatid. Magkakapatid kanino? Magkakapatid sa ating Panginoong Jesucristo. At ang sabi dito sa atin, eto na. But if we're honest with ourselves, tayo daw po'y tapat sa ating mga sarili, our words don't always reflect the truth. Yun lang. Na, sinasabi natin ang ating Jesucristo ay ating Panginoon, sinasamba natin siya, kinikilala natin siyang bilang tagapagligtas, hari ng ating buhay, at atin pong inaangkin tayo'y sumusunod sa Kanya, tayo Kanyang mga alagad. Pero sabi kung tayo magiging tapat sa ating mga sarili, madalas o gaano kadalas ang minsan, ang ating mga sinasabi ay hindi yun ang palaging nakikita sa atin. Kaya tama po yung kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Ulitin ko po, kagaya ng ating pag-aaral kagabi, hindi po natin sinasabi ito para sabihin na ako mas matino kaysa sa iyo. Hindi po. Kundi ito yung reality. Mga kapatid, ito yung reality. At para po ito sa ating lahat. Anong sabi? Kadalasan yung sinasabi natin na tayo'y alagad, tayo'y tagasunod, kinikilala nating Panginoon ang ating Jesucristo. Pero madalas o gaano kadalas ang minsan na yung ating salita ay hindi inaayunan ng ating mga gawa. Mga kapatid. At ang sabi dito, okay, though we say we are like Him, our attitude gives us away. Ayun. Kahit na sinasabi na po natin nakatulad tayo ng ating Jesucristo, pero sabi nga, action speaks louder than words. Sabi nga, ipinagkakanulo ka, hindi lang ng iyong salita. O eto yung salita mo, pero yung gawa mo, pinagkakanulo ka ng iyong ginagawa. Kaya yun talaga bilang mga Kristiyano talaga, lalong-lalo na kung may kiniklaim tayo, ay talagang binabantayan tayo. Kaya malungkot nga, di ba? Nagbabantayan tayo sa isa't isa. Mga kapatid, kung anong ating kinikilos, ay tandaan natin na hindi lang naman tayo sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo, ang halos nagbabantay ng ating mga ginagawa at ginagawa ng ating kapatid, kundi maging yung mga tagalabas, binabantayan din tayo. Kung yung atin nga bang kiniklaim, yung ating sinasabi, ay katumbas ng ating ginagawa. Nagmamatch nga ba, mga kapatid, yung ating claim sa ating sa ating mga ikinikilos. Pero ang sabi nga po, paniwalaan nyo hindi, madalas yung ating sinasabi, hindi yun talaga ang ating ginagawa. Kaya ipinagkakanulo tayo ng ating mga ng ating mga ginagawa. May kasabihan din sa Tagalog, ang isda ay nahuhuli sa kanyang sariling bibig. Yun nga po ang yun nga po ang masaklap. Kaya nga may nagawang kantang Banal na Aso, Santong Kabayo. Kasi iba yung kiniklaim, iba yung nakikita saan po sa ikinikilos. Kaya sabi dito sa atin, our attitude doesn't always resemble the attitude of Jesus. Atin daw pong kaisipan yung ating pag-uugali. Ay hindi, ulitin ko, gaano kadalas ang minsan. Minsan o kaya gaano kadalas ang minsan na hindi talaga umaayon ang ating attitude, ang ating kaisipan, ang ating gawi saan sa attitude ng ating Panginoong Jesucristo. Sabi dito, what was His attitude like? Ano bang meron sa kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo? Anong meron? Sabi dito, the next few verses tells us, tama, kung babasahin niyo po yung Filipos 2:5, patuloy sasabihin sa atin kung bakit, anong klaseng pag-uugali o attitude meron ng ating Panginoong Kristo o meron siyang kaisipan na dapat nating taglayin.
Ang sabi po, He exemplified humility even to the point of death. Ayan. Ano ho? Ano po yung ipinakita ng mga sumunod na talata kung saan sukat na tayo po ipinakikiusapan na ano po, na magkaroon ng kaisipan na katulad ng kaisipan ng ating Jesucristo. Ano po ang sabi? He exemplified humility even to the point of death. Mga kapatid, nakita po natin, ng ating Jesucristo ay talagang makikita natin yung kanyang pagiging mapagpakumbaba. At opo, siya naging masunurin, naging mapagpakumbaba. Opo, mga minamahal kong kapatid, hanggang saan? Hanggang doon sa kamatayan niya sa krus. Mga kapatid, at nasabi ito, He was obedient, emptying Himself of self-will and submitting to the will of the Father. Ayan. Napakaliwanag po ng sinasabi ng ating pinagbubulay-bulayang mga pananalita ngayon. Ano po anong meron sa ating Jesucristo? Emptying Himself and of self-will, submitting to the will of the Father. Tama. Talagang inalis niya kung ano man ang sabi nga na bagamat siya ay Diyos, biro mo yung kanyang pagpapakumbaba. Na bagamat siya ay Diyos ay hindi niya inaring panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kita niyo yung pagpapakumbaba yan. Yung pagpapakumbaba yan. Ay yung iba, mga kapatid, wala naman, mayabang pa. Pero yung iba naman, kahit meron, mapagpakumbaba. Pero yung iba naman, kung gaano kayaman, ganon din kayabang. Ayan. Mga kapatid, di ba? At anyway, sabi nga, lesser evil, sabi nga ng mga kasabihan na ating naririnig, kung magyayabang man, may karapatan namang magyabang, may ipagyayabang naman. Pero nakita po natin ang ating Jesucristo, mga kapatid, meron siyang meron siyang panghahawakan kung gugustuhin niya na magmalaki, magmataas. Bakit? Kasabi nga, Diyos siya Diyos siya. Pero anong sabi? Hindi niya pinanangnan, hindi niya pinanghawakan. Alin? Yung bagay na yun. Sukat na hindi niya pinanghawakan yun. Kundi anong sabi? Siya'y nakitulad sa atin. Sinin niyo nag-anyong alipin. Naging masunurin. Hanggang saan? Hanggang sa kamatayan sa krus. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Kaya kung hindi pa naman yun makakitaan ng kapakumbabaan yan, hamakin nyo. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagkatawang tao. Pinaglihi ng isang babae. Pinanganak, mabuti man lang sana kung sa lying in o kaya sa isang sikat na paanakan. Hindi, nakita nyo po. Pati lugar ng kanyang kapanganakan. Saan siya pinanganak? Sa sabsaban. Buti na lang, nagkaroon ng bakanting kulungan ng hayop. Kung hindi, saan? So doon pa lang. Ang kita po natin, hamakin yung pagpapakababa na yan ng ating Jesucristo. Kaya, ang sabi po dito sa atin, pagpapatuloy, He was everything our fallen human natures are not. Tama. Makikita talaga sa kanya ang lahat kung saan hindi talaga makikita sa atin bilang mga tao. Kasi ang mga tao ay talagang likas na ang isipin, makasarili, mayabang. Di ba? Tayo po, yun talagang nature na natin mula nang pumasok ang kasalanan. Mapagmataas, mapagmalaki, talagang maibigin sa sarili. Magkakapatid yan, mga kapatid. Siyempre, maibigin sa sarili, binibida laging sarili. Siyempre, binibida mo yung sarili, ano ba yun? Yun ang sign na talagang mayabang ka. Pero ang ating Jesucristo, mga kapatid, baliktad, kabaliktaran ng lahat ng negatibong aspeto na makikita sa atin bilang bilang tao. And sabi, mga kapatid, sa pagpapatuloy, He gave Himself up for others. Yun. Kung papaanong ang tao ay makasarili, siya naman, mga kapatid, mas iniisip niya yung kapakanan ng iba. Kasi kung hindi yon ang nasa isip ng Panginoon, ay ewan ko na lang. Ewan ko na lang kung ano ang nangyari sa atin. Talagang tama po ito. Mga kapatid, ano po yun? Ulitin natin. He gave Himself up for others. Kaya ang sabi niya, mga kapatid, kung ating titingnan, obvious na yan. Di ba, sinabi nga rin ng ating Panginoon Jesucristo na wala nang hihigit pa
na pagmamahal na isang kaibigan na handang na handang ialay ang kanyang buhay, ha? Mga kapatid. Kaya atin pong makikita, sabi niya, a greater love hath no man, that he gave himself for his friend, for his, binigay ang kanyang sarili para sa kanyang mga kaibigan. Ha? Kaya nakita po natin ng ating Panginoon ay talagang karapat dapat nating nating gayahin. Ha, mga kapatid, nakakalungkot lang na yun na nga, bakit kasi yung iba, hindi naman mapagpakumbaba, talagang naturingang alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo, tingnan nyo, ito po sa 15:13, ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ha, mga kapatid? Yun po ang sinasabi sa John 15:13. Ulitin natin. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaring taglayin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. So nakita po natin kung papaanong ang tao ay makasarili, mga kapatid. Ang ating Panginoon Jesucristo naman ay ibinigay ang kanyang buhay para sa iba. Di ba? Sige, titingnan natin. Kaya sabi siya talaga yung lahat na wala sa atin bilang tao, siya yung lahat na wala sa atin. Kasi kung ating papansinin, ano bang meron talaga sa literal o sa typical na ugali ng isang tao? Ito po yun, mga kapatid, maliban talagang tayo po'y babaguhin ng biyaya ng Panginoon. Sabi po'y ganito. Sa mga huling kapanahunan, sabi po 2 Timothy chapter 3. Ito po yung ating normal na bilang tao. Malibang babaguhin tayo ng biyaya ng Panginoon. Sabi diyan, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Bakit? Eto na. Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili. Eto tayo. Kung hindi tayo babaguhin ng biyaya ng Panginoon. Diba? Maibigin sa sarili. Maibigin sa salapi. Palalo. Siya. Yan, masabi ko nga sa inyo, magkakapatid yan Mapagmataas. Diba? Mapagsamantala. Maibigin sa salapi. Suwail sa mga magulang. Walang utang na loob, lapas tangan. Sila'y magiging walang pagmamahal sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Ayan ang ating typical na kalikasan bilang taong makasalanan. Kaya sabi, lahat ng kay Kristo wala sa atin. Maliban na tayo ay papasakop sa biyaya ng ating Panginoon. Ha? Mga kapatid. Kaya tama po sinasabi ng ating babasahin ngayon. That's our calling, sabi dito. Yun ang pala ang dapat nating taglayin. Na na hindi puro sarili natin ang ating iniisip, kundi isipin din natin ang kapakanan ng ating kapwa. Actually, yun ang sinasabi ng Philippians chapter 2, verses 3 to 4, bago yung verse 5, na magkaroon kayo ng ganitong kaisipan. Na kay Kristo Jesus din naman. Mga kapatid, sa pagpapatuloy, sabi dito, though the church is called to a radical sort of unity that the world cannot understand, we don't have to be Christians long to realize that discord still strikes our fellowship. Tama? Ang mga Kristiyano, kayo, mga kapatid, at ako, ang dahilan bakit tayo tinawag ng Panginoon, isa sa mga pinakamahalagang nais ng Panginoon na makita sa atin ay yung ipakita na kung papaanong ang kadyusan ay nagkakaisa, bagamat sila po ay 3 persona. So ang kanyang mga anak, sabi nga, ay tinawagan din. Yan ay isang mataas na antas ng panawagan ng Panginoon sa kanyang mga anak. Ang sabi dito, if we say we are followers of Jesus, it only seems right to follow His attitude. Mga kapatid, tama. Dapat lang na kung tayo po ay nananampalataya
na tayo'y mga alagad ng ating Paiso Kristo. Dapat lang na na makita sa atin ang kanyang ang kanyang attitude. And his attitude was humble and self-sacrificing, never made conflict without a holy purpose. Ayan, mga kapatid, totoo po yun. Kung ang ating Paiso Kristo man ay sabihin ng may mga binabara, naalala po natin, marami rin naman siyang binabara. Mga Saduceo, mga Skriba, mga Pariseyo. Madalas niyang binabara yan nung kanyang panahon. Not in a sense na gusto niya makipag-away. Hindi niya sila inaaway, kundi itinatama ang kanilang mga maling pananaw. Mga kapatid. So, high calling po ito sa atin. High calling sa atin na tayo po ay sumunod sa kanyang sa kanyang attitude. At ano yung kanyang attitude? Sabi dito, humble and self-sacrificing. That doesn't mean, sabi dito, that conflict is always a sign of sin. Of course, tama. Di naman ibig sabihin na pag merong hindi pinagkakaintindihan, masama na, mga kapatid. May mga punto rin naman na na hindi po pinagkakaintindihan ng isa't isa. Pero hindi naman doon sa punto na nais nilang magpabida. Mga kapatid, bakit po? Dumating din sa buhay ng mga apostol. Limbawa po, Apostol Pedro at Apostol Pablo, nagkaroon din sila ng conflict. Basahin niyo po ang chapter 2. Pero hindi sila nag-away. Hindi yung conflict na talagang nagkamuhian sa isa't isa. Kundi meron talagang holy holy purpose ang conflict nitong mga to. Hindi dahil sa gusto lang nilang magpayabangan. Mga kapatid, kundi kung may pagkakataon na hindi sila nagkakaintindihan, doon pa rin nakapaloob sa tinatawag na kalooban ng Panginoon. Hindi yung pataasan ng ihi. Sino pa po? Maging si Paul at si Barnabas, di ba? Nagkaroon din sila ng disagreement at sila'y naghiwalay. Pero, mga kapatid, nakita naman po natin yung conflict nila, yung paghihiwalay ng kanilang ministeryo ay hindi po yun ikinasama ng gawain. Mas naging nag-spread pa nga. At isa pa, mga kapatid, ulitin po natin, hindi sila nag-away dahil sila'y nagpapayabangan, nagmamalakihan. Ang problema sa ngayon, sa loob ng ating church, kadalasan sa conflict na ating na ating kinakaharap ngayon, ay pataasan ng ihi. Mga kapatid, pataasan ng ihi. May hindi lang inayunan yung isang elder sa panukala ng kapwa niya elder, naku po. Away na. Away na, mga kapatid. Ulitin ko po, hindi natin hindi natin hina-highlight ito para pasamain ang iglesia. Wag naman po. Pero kahit nasabihin na natin na wag naman, yun na nga po Yun na nga po ang problema ng iglesia mula noon Mula noon. At for sure, sana hindi sa church nyo. Sana sa iba na lang, pero malamang may mga nararanasang ganito ang inyong church. Na kaya nagkakawindang-windang, na kaya nagkakagulo-gulo, kasi hindi naman conflict sa larangan ng gawain ang mga pinagtatalunan katulad nila Apostol Pablo at ni Apostol Pedro, katulad ni Apostol Pablo at ni Barnabas, kundi mga pinagtatalunan ay yung mga personal agenda. Mga personal pride. Katagal-tagal ko ng elder dito, bakit niya ako papalitan ng ganun na laang? Di ba, may mga ganon? Di ba, mga ganon? Mga kapatid, ewan ko ba? Bakit may mga ganon minsan, po? Kaya, nagugulo. Dahil nga, ulitin po natin, yung ating sinasabi, hindi yun yung kaisipan ng ating Panginoon Kristo. Hindi ayon doon sa kaisipan ng ating Panginoon Kristo na dapat nating taglayin. Ano po yung context ng Philippians chapter 2? Halos lahat po ng mga scholars at mga libro na nabasa ko patungkol sa Philippians chapter 2, lahat po ang tinutukoy bukod po doon sa pagiging Diyos ng ating Panginoon Kristo. Ang context po talaga ng Philippians chapter 2, ang tinatalakay doon is about humility. Mga kapatid, wala akong nakitang ibang mga commentaries sa mga systematic theology na aking nababasa pong mga libro, kundi talagang ang idinidiin dito po sa ating paksang pinag-uusapan ngayon ay walang iba kundi yung humility ng ating Panginoon Kristo.
na siyang ipinapakiusap ng Diyos sa pamamagitan ni Apostol Pablo na sana'y dapat nating taglayin. Yun ang sana. Yan ang sinasabi natin. Yan yung sana all. Mga kapatid, sana all. Yung attitude ng ating Panginoon Kristo na tinatalakay dito po sa Philippians chapter 2. Ang kanyang pagpapakumbaba. Hindi lang basta pagpapakumbaba, kundi labis na pagpapakumbaba, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ang siyang magiging solusyon po, sa lahat ng ng conflicts o pagtatalo, hindi pagkakaunawaan sa loob ng iglesia. Tanging-tangi, ang context niyan, mga kapatid, hindi sa tagalabas, ulitin ko, kung paano ang context ng Philippians chapter 2 ay may kinalaman sa sobrang pagpapakababa ng ating Panginoon Kristo. Tandaan po na ang recipient ng sulat ng mga taga-Pilipos ay hindi mga taga-Pilipos na tagalabas, kundi mga taga-Pilipos na kaanib ng katawan ni Kristo. Mga taga-Pilipos na nag-aangking mga mananampalataya ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung ating i-apply ito ngayon sa ating buhay, dahil syempre naman, kaya nga natin pinag-aaralan ito, hindi para pag-aralan yung gulo na nangyayari sa kanilang panahon sa loob ng iglesia, kundi para kapulutan ng aral, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, ay kaya dapat nating ipanalangin talaga sa Panginoon na kung ano yung ibinibigay na aral noong unang siglo ng Kristyanismo, ayun pa rin ang aral na ipinapakiusap ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kasi sa totoo lang, hanggang sa ngayon, walang pinagkaiba na iba lang ang lugar, maaring iba lang ang specific na issues, pero ang ugat talaga ng hindi pagkakaintindihan, kadalasan kayabangan. Yun, mga kapatid. Bato-bato sa langit, ang tamaan ay matuwa't magbago. Ang ugat ng hindi pagkakaunawaan. Kadalasan, o hindi lang madalas, maaring sa lahat ng pagkakataon, ay payabangan. Payabangan. Sana maubos na, o hindi yung mga mayayabang sinasabi kong maubos na, kundi maubos na yung kayabangan ng mga nag-aangking mga tagasunod ng ating Panginoon. Kasi sabi nga ng ating introduction kanina, sabihin man natin na tagasunod tayo ng Panginoon, pero mayabang tayo. Ang sabi po, pinagkakanulo tayo ng ating gawa. Kasi hindi nakikita ng ating sinasabi, ayon din ang ating ginagawa, mga kapatid. Kaya kung ayaw mong mahalin tulad sa kasabihan na ang isda ay nahuhuli sa kanyang sariling bibig, ay sikapin po natin sa tulong ng biyaya ng Panginoon na makita nga ang attitude, ang ugali, kaisipan ng ating Panginoon Kristo. Sa atin po, na obvious naman, given na lahat naman tayo, nag-aangkin na tayo'y tagasunod ng ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi dito sa atin, mga kapatid, sa pagpapatuloy, but it can always be sorted out with humility. Ayun. Yung mga pag-aaway daw, huwag natin tawaging away. Yung mga hindi pagkakasundo, ay pwede namang pwede namang maayos, lalong-lalo na kung samahan natin ang pagpapakumbaba. Conflict is one thing. Prideful conflict is another. Yan! Tama yun, mga kapatid. Yung conflict ba naman pinagtatalunan? Parang, saan ba tayo kukuha ng pera? Bakit tayo magko-crusade? Wala pa tayong budget. Kung wala kang pera na ibibigay, di maghanap ka ng mga kaibigan, baka sakaling, yung mga ganong issue. Di ba, mga kapatid? Talagang, alam mo, lalong-lalo na mga project ng church. Basta hindi mga personalan. Mga alam nga ako, ba't natin papagiba yung church? Wala pa nga tayong budget. Yung iba naman, sige, sulong natin yan. Kasi pag nagiba na yan, sigurado may mga hihipuin na lang ang Panginoon. Ayan, yung mga ganyang yung mga ganyang issue, okay yan. Kasi ulitin ko po, hindi naman lahat ng conflict hindi tama. So, ulitin natin nagka-conflict si Barnabas, si Apostol Pablo, Apostol Pedro. Yung nakita nyo po, bati naman sila. Hindi naman sila magkaaway. Mga kapatid, sila magkaaway. Meron lang hindi pinagkakasunduan sa mga ibang prinsipyo o sa ibang bagay. Parang hindi na nagkaiba sa church board. Paplano-plano tayo ng crusade. Sino ating speaker? May ipapakain ba tayo? Yung iba naman,
ay maghahanap tayo. Bahala na ang Panginoon. May kakatukin ng mga kapatiran yan o maaaring hindi man nandyan sa inyo, sa ibang lugar. Basta ituloy natin ang gawain. Mga ganyang mga hindi pagkakasundo, magandang usapan yan. Ha? Hindi katulad na, subukan nyo lang palitan ako rito. Di ba? O, mga kapatid, hindi na naman natin i-highlight. Meron nga ako O, di ba? Nabanggit ko na minsan. Di ba? Porke nag-donate ng bubong. Nung umalis, pati bubong ng simbahan, tanggal. Mga kapatid. Yung iba kasi ewan ko, talagang, yung iba talaga, yung kayabangan, no? Porque maraming dinodonate sa church, pakiramdam niya, pag-aari niya ang church. Kung makadikta, mga kapatid, may mga ganun akong alam. Di ko sasabihin kung sino. Pero may mga ganun. Mga kapatid, may mga ganun. Sana wag ganun yung ating mga pinagtatalunan. Okay lang na may hindi pagkakaintindihan sa mga proyekto kung paano patatakbuhin ang gawain. Hindi yung magtatalo dahil sa mga personal. Na hindi pagkakaunawaan. Yabang-yabang tong elder na to Mga anak naman puro palahubog. Patay na. Patay na. Alam na. Ha? Mga kapatid, walang ganyanan. Ha? Kung mayroon man ulit natin, ha? May kasabihan nga sa English if we cannot agree with each other, let us disagree in agreeable way. Kita nyo? Mahirap Tagalogin yun, kapatid. Sige po. Hindi man daw po tayo magkasundo. Gawin natin ang hindi natin pagkakasundo sa maganda o sa maayos na kaparaanan. Mga kapatid, hindi na nagkasundo, unitin ko, wag sanang umabot sa madalas nilang naririnig sa akin nagkahabulan pa ng taga. Di ba? Magninong pa yun. Wag mga kapatid, wag umabot. Kasi sabi nga, pag ganyan, pinagkakanulo ang ating salita ng ating mga gawa. Okay? Ulitin po natin. But, kung meron man daw pong conflict, mga kapatid, it can be sorted out with humility. Totoo. Pag may kapakumbabaan talaga, pwedeng masusolusyonan talaga ang lahat ng problema at di pagkakasundo sa loob ng iglesia. Conflict is one thing and prideful conflict is another. Kaya sana yung conflict na nangyayari, walang halong yabang, kundi dun lang sa issue. Sabi nga ng mga trabaho lang. Trabaho lang, walang personalan. Yun. Kasi pag sinasamahan na ng personalan, doon na lalong nagkakawindang-windang. Sabi dito, the Spirit allows the former, but never the latter. Ayun. Ano yung inaalaw ng Panginoon? Yung conflict na walang na walang kasamang pagmamataas. Yung talagang purely, sabi nga trabaho lang. Hindi yung gustong laging maitaas yung sarili. Kung hindi ako nagpanukalat, hindi ako nag-solicit, wala pa yung mga upo na yan sa church. Kung hindi ako ang kumuha ng mga kaibigan, kundi sa mga kilala ko, wala yung aircon. Mga kapatid, wag naman. Ulitin ko po, opo, ina-appreciate yung iyong ginagawa, pero hindi mo pag-aari ang church, kaya wag mong ipagmalaki ang bagay na yan. Ang iglesia, kapatid, pag-aari ni Kristo, hindi sa'yo. At lahat ng nasolisitan mo, tandaan mo, kung lahat ng nasolisitan mo, halimbawa, hindi naman nagkaroon yan ng blessing kung hindi rin binigay ng Panginoon, kaya wag tayong mayabang dahil lahat sa Panginoon. Mga kapatid, wag yung sarili natin ang ating iniaangat. Pagmamalaki mo, hindi sa mga kakilala ko. What if hindi binuhay ng Panginoon yung mga kakilala mo? Asan ka? Ano yung pagmamalaki mo? Mga kapatid. And besides, tandaan. Sabi po, no man is an island. Walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Talagang hindi ginawa ng Diyos ang tao para mag-isa at lalong hindi niya binigyan ng kasama ang tao para mag-away. Hindi po yun ang panukala ng Panginoon nang likhain niya si Eva at Adan. Nilikha niya ang isa't isa para maging katuwang. Mga kapatid, maging katulong sa kung anuman ang dapat nilang gawin. Tayo bilang iglesia, mga kapatid, ganun din. Ganun din ang nais ng ating Panginoon. Dinala niya tayo dito, hindi para mag-away-away. Dinala niya tayo dito para ipakita nga sa mundo na kung hirap patunayan ng mundo na pwedeng magkaroon ng pagkakaisa, tayo bilang kanyang katawan,
mga kapatid, ay may papakita natin sa buong mundo na kung sa inyo imposible ang magkaisa, sa bayan ng Diyos, sa tulong ng kanyang biyaya, ay posible ang pagkakaisa. Purihin ang Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Hari nawa, talagang yung attitude ng ating Jesucristo ang siyang mapunta sa atin. Mga kapatid, mga panghuling pananalita nitong ating babasahin, sabi dito, when you disagree with other believers, makinig, ang gandang payo nito. When you disagree with other believers, step 1 is to take a step back. Kung meron ka daw hindi pagkakaunawaan sa iyong kapwa mananampalataya, ang unang hakbang, sabi nga, umatras ka muna. Mga kapatid, umatras ka muna. Tapos sabi, let humility reign. Sandali lang. Sa halip na salubungin mo, sandali. Kasi sabi nga, pag ang apoy, sinalubong mo ng apoy, ano pa? Nag-aapoy na, binuhusan mo, hindi naman tubig, kundi gasolina, lalo na. Ang kapatid. So, kaya pag may nakikita tayong hindi pagkakaunawaan, pakita natin, taglayin natin yung attitude ng ating Panginoon. Wait! Step back. Laylo, unawain. Huwag masyadong, mga kapatid, huwag masyadong, kumbaga, hot. Lalong-lalo na nga, tayo bilang mga anak ng Diyos, ang tinuturo talaga, mga kapatid, pagmamahal sa isa't isa. At kung meron kang pagmamahal, una sa Panginoon, at sa iyong kapwa, hindi talaga may aalis na taglayin mo yan, tinatawag na kapakumbabaan na yan. Kapakumbabaan na ayon yan sa kung anong meron ang ating Panginoon. Mga kapatid, kaya wala talagang ibang magiging anumang problema yan. Away man sa project ng church, away man sa gawain. Mga kapatid, wala pong ibang solusyon dyan, kundi una, pagmamahal sa ating Panginoon at sa ating kapwa. At ganun din po talagang pag may pagmamahal ka ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa sa iyong Panginoon, ang sabi ng iyong Panginoon, magpakababa ka. Magpakababa ka kasi ang nagmamataas yun ang ibinabagsak, sabi ng ating Jesucristo, di ba? At yung nagpapakababa, yun ang itinataas. At yan nga ang nangyari sa ating Jesucristo, nang dahil sa kanyang lubusang pagpapakababa. Tingnan nyo po, nagpakababa siya, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Itinaas naman siya. Kaya mga kapatid, kung gusto nyo mataas kayo sa tingin ng tao, sige, yabang. Pero kung gusto nyo na kayo'y mataas sa harap at paningin ng Diyos, magpakababa tayo, mga kapatid. Magpakababa po tayo. Ulitin po, conflict resolution. Wala talagang ibang solusyon sa mga hindi pagkakaunawaan, kundi alin po, at tulad ng sinasabi ng Philippians 2:5, your attitude should be the same as that of Christ Jesus. Taglayin natin ang kaisipan. Kung anong meron sa ating Jesucristo, yun din ang ating taglayin. Kapag yan talaga ang ating naging kaisipan, mga kapatid, sigurado, ewan ko lang kung saan hahanap ng butas si Satanas para tayo'y pag-away-awayin. Mga kapatid, talagang hindi ko nakita kung anong butas ang papasukan ni Satanas para tayo magtalo-talo. Alam nyo, tingnan nyo nga po ito. Kung ito yung attitude natin, bago yung verse 5, basahin nga uli natin yung verse 3 hanggang 4. Tingnan nyo tingnan nyo kung saang butas papasok si Satanas dito para hindi tayo magkaintindihan. Kung ito lang talaga yung tataglayin natin, sabi po, tingnan nyo verse 3. Huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin. See? Yan huwag gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang. Kita nyo? Hindi tayo magyayabang, mga kapatid. Saan papasok si Satanas? Hindi sabi dito, sa halip, bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili. Tama. Kaya nagkakawindang-windang Kasi, di hamak. Bakit siya naiboto? Mas matino ako dyan Mas magaling ako dyan mga kapatid, naalala ko tuloy nung meron pang rito may nag-invite sa akin. 2 beses At ngayon ko nalaman, di lang 2 beses. Sa lahat pala ng pinupuntahang church, sinisiraan ako. Mga kapatid.
Feeling niya mas matino siya sa akin. Makin mo yung isa, pinuntahan ko po sa Palawan. Inaway, pati yung nag-invite sa amin. Bakit daw ako in-invite? Bakit daw hindi siya? Oh. At kung ano-anong paninira ang ginagawa sa akin. Pero tingnan mo yung buhay niya. Sabi nga kung ano yung binabato sa kapwa mas malala yung balik sa kanya. Ha? Oh. Kaya mga kapatid, wag mong pasukan ng kayabangan. Ha? Dahil sabi dito, o mga pansariling layunin. Opo, totoo po yun. Abay, napunta ako sa Aklan. Ganun din. Yun din pala sinasabi sa nag-invite, 40 siya na unang in-invite doon. Ayun lang, sabi naman ng nag-invite sa akin, ay sige, subukan yung wag si Brother Richard ang maging tagapagsalita natin. Magre-resign ako. Ayun. Mga kapatid, grabe. May mga tao palang ganun, na gustong laging i-present yung sarili. Yun doon sa Palawan, sabi, bakit daw ako in-invite? Dapat daw siya. Hala! Pangunahan mo ba naman ang church board kung sino ang gustong i-invite? Di ba mga kapatid? Ba't daw ako? Dapat siya. Hindi ko sinasabi to dahil personal kong gustong sabihin, kundi may mga ganun pala talaga mga kapatid, kaya tama O kapag sarili mo talaga pinipresent mo, hindi ka pa kanan ng iba. Kaya sabi dito, iwasan alin? Dahil sa pansariling layunin. Wag si Brother Richard, dapat ako. Okay, pagyayabang. Naku, siya nang pamantayan ng katalinuhan Lahat kami, hindi ka level ang utak. Mga kapatid po, totoo po yun. Nako. Kaya sabi dito, tuloy. Sa halip bilang tanda ng pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong mga sarili. Tama. Huwag kang mainggit yung iba, ipinupuri naman ng iba. Kasi hindi naman lahat talaga binigay sa ng Panginoon. Meron talagang nagagawang iyong kapwa na hindi mo kayang gawin. Dahil hindi lahat binigay sa iyo at hindi lahat binigay sa akin. Kaya matuwa tayo kung ano nakikita nating paglilingkod na ginagawa ng ating kapwa mananampalataya sa Panginoon. Ngayon, kung talagang sarili mo nga lang laging gusto mong ipabida, ganito nga mangyayari sa iyo. Lahat na ng ginagawa ng iyong kapwa, mali, ikaw na lang ang laging tama. Pero kung itong sinasabi dito ay gagawin natin, huwag kayong gumawa ng anuman dahil sa pansariling layunin o pagyayabang sa halip bilang tanda, pagpapakumbaba, ituring ninyong higit ang iba kaysa sa inyong sarili, ewan ko lang kung saan papasok ang away dito. Verse 4, pagmalasakitan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang inyong sarili. See? Abay kung ang ating Jesucristo hindi inisip yung kakayanan mo at kakayanan ko. Kung ang inisip lang ng Panginoon yung para sa Kanya, asan tayo ngayon? Kaya yun na ang attitude. Kaya yun yung pinapakiusap sa verse 5. Taglayin natin yung attitude, yung kaisipan ng ating Jesucristo. Na Na iniisip ang kapakanan, kabutihan ng iba kaysa sa Kanya. Do hindi ko sinasabing masamang magpahalaga sa ating sarili, pero wag puro sarili natin ang ating tinataas. Dahil pag sarili natin, wala na. Wala tayong nakitang matino, tayo na lang. 3 na lang taong kilala mo sa mundo. 3 tao lang magiging kilala mo sa mundo. Sino-sino? Si I, si me, at si myself. Ikaw lang lahat yun. Mga kapatid. So ayan, purihin ng Panginoon, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Tayo po ay muling binigyan ng panibagong binigyan po tayo ng panibagong ginintuang aral. Nasukat natin nasukat natin dapat na paglagakan ng pansin. Mga kapatid. Lagi po tayong magtaglay ng kaisipan ng ating Jesucristo. Alin po yun? Yung kapakumbabaan. May quotation po dito, anonymous po, hindi nagpakilala kung sino siya. Sabi niya, humility is that holy place in which God bids us make the sacrifice of ourselves. Ayun. Talagang hindi ka pala pwedeng magtaglay ng hindi ka pala talaga pwedeng magtaglay ng kapakumbabaan kung puro sarili mo lang ang iyong iniisip. Talagang kinakailangan mong magsakripisyo. Kung papaanong ang ating Jesucristo nagawa niyang magsakripisyo para sa atin. Dahil taglay niya ang kapakumbabaan na yun. Taglay niya yung kapakumbabaan na yun. Kasi kung wala yun, hindi niya gagawin yung sakripisyo niya
para sa atin. Bakit? Ano ba kinalaman niya? Nabugbog siya. Sa kasalanan, wala siyang kinalaman. Kita nyo? Kung hindi niya iniisip ang kapakanan mo at kapakanan ko, asan tayo ngayon? Pero dahil nga, mas iniisip niya ang kapakanan mo at kapakanan ko, eto, nagpakumbaba siya. Kaya sana bilang mga alagad, bilang mga nagmamalaking tagasunod ng ating Panginoon Kristo, ay taglayin po natin ang kaisipan na yan. At kapag yan ang ating tinaglay, sigurado, walang gulo. Ha? Iiyak na lang si Satanas, pero hindi siya makakakita ng butas para tayo pag-away-awayin bilang magkakapatid kay Kristo. Sana all, yan po ang maranasan ng bawat isa. Sa loob ng pamilya at higit sa lahat, sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Ayan mga minamahal kong kapatid kay Kristo, praise God, at nakaraos po tayo, tumigil ang ulan, hindi nagpasaway ang internet, mga kapatid. At ayan mga kapatid, kagabi po ako po yung nag-announce na tayo po ay tatalakay ng ating lesson para po sa araw na ito. Pero tingnan po natin, mamaya po, sige po, mga alas 11. Pero yun po, alisin na natin purely ay talakayin lang po natin ating lesson. Wala na pong shoutout. Ano po mga kapatid? Pero ngayon, sasamantalahin ko na. Shoutout ko po. Lagi niyong samahan ang Pastor Bjorn Capiendo sa kanyang midday brad o pananghali ang devotional program. More or less 20 minutes lang po inaabot nito. Kaya habang kayo kumakain ng physical na pagkain, mabubusog kayo ng spiritual na pagkain. Midday brad by Pastor Bjorn Capiendo. At paki-follow po, paki-like ang ating Facebook page, Paglapit kay Kristo. At sa YouTube naman ay paki-subscribe na rin po ang ating YouTube channel. Malapit na po tayong mag 1,000. Konti na lang siguro, mga 100 plus na lang. Magwa 1,000 subscribers na po ang Paglapit kay Kristo. Praise God mga kapatid. Ano po? At yan ay dahil sa inyo. Taos puso ko pong pinapasalamatan. Lahat po, of course sa Panginoon, pero wala rin naman ang programang ito kung wala rin po kayo dyan. Buong puso naman natin at may pagpapakumbabang inaamin po yan. And besides, di naman po ako magpo-program kung ako lang mag-isa manunood. Di ba mga kapatid? Naalala ko si kapatid na ito, may pagkakataon. Ang sabi ng Brother Marlon, bakit parang walang nanonood sa aking program? Yun pala, naka-only me. Kung only me na lang din naman ang manunood, ba't pa tayo magpo-program? Kaya po tayo nagtutuloy dahil nandiyan kayo, mga kapatid. Salamat sa almost 100 na nanood sa atin kanina. Ngayon po ay nasa 78. Ayan, maraming salamat po. At ngayon ay, tingnan ko po, sasamantalay natin. Shoutout tayo, mga kapatid. Magpakita ka. Magpakita ka. Aba, parang ayaw magpakita Magpakita ka. At sabik akong i-shoutout ang ating mga kapatiran. Wait lang po. Ayan na naman. Nasaan bang ating program? Ayun, mga kapatid. Pakita, pero lang po. Ayaw uga. Sige. Sino? Ayan. Maria Pestano Bertolano. Nako, good morning. Buena mano, America. Sige, batiin po natin ang ating mga viewers from US of A. Maria P. Estano Bertolano. Batiin ko na ang ating mga regular na binabati sa US of A. Batiin ko po sa New Hampshire, mag-asawang Dexter Mar Tamayo at Sister Net. Dexter Mar and Sister Net Tamayo, ang kanilang dalawang angels. Si Baby Ezekiel, si Kuya Ezekiel at si Baby Isaiah. Brother Bong at si Sir Christine Ikban, dyan po sa California. Kumusta na po kayo, Brother Bongski at Sister Christine and family. At of course, nandyan din ang Ma'am Shinene at Papa Rick Dichoso. Dyan din po sa California. Maraming salamat po sa inyo. At mawawala bang aking Ate Pe at Kuya Bert? Ate Pe, Kuya Bert, maraming salamat po sa inyo. Natuloy ang pagpalain ng Panginoon. Nandyan din ang aking ninang Nani at Ninong Silas Medinilla Sr. Nakauwi na. Nasa Mexico, Pampanga ang Tatay Ben at Nanay Lita Bermejo. Kumusta na po kayo? Sino pa? Yung mga ate at mga mag-aasawa, ate kuya, nabati na natin. Mga individuals naman natin. Brother Clark Santillana. Okay? Sister Zuri Abila, na kapatid ng ate Presi Esma sa Louisiana, Laguna. Nandyan din sila Brother Mike Mindak, Kuya Prox Hernandez, Tita Los Biminda Sabio San Jose. At sino pa po? Of course, hindi mawawala ang Sister Kathleen Paul, na ayaw na magpabigay ng kanilang apelido, Dr. Vivian Moreno, at hindi na rin po mawawala, of course,
ang Brother Roberto Padilla ng Hawaii o Hawaii. So ayan, sa lahat ng ating mga viewers dyan po sa US of A, sa panguna mo si Sir Mari Pestano Bertolano, isang magandang gabi na po yata dyan sa inyo o hapon. Maraming salamat. At Inida Manalang ng Natividad Guagua, Pampanga, maraming salamat. Opo, salamat po sa pag-wish nyo na kami po at sa inyong prayer na maging ligtas po ang aming biyahe. Mga after lunch po kami aalis dito sa bahay. Ano po? So, isama nyo po pala sa prayer yan. Sana aming sasakyan, aming kalusugan ay maging maayos para makarating po tayo ng maayos. Bukas, target of course, bukas ay nandyan tayo sa Metro Manila. Oy! Ate Joylyn Balajay Milarpes. Kanina nakita ko ang Kuya Norman. Batiin na natin, of course. Australia naman ito. Ang Australia po, of course, ay natin mag-asawang Joylyn, Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes and family dyan po sa Melbourne. Simulan po natin ngayon ang pagbati dito sa Sydney. La Brother Abby Andales, sa mag-asawang Kuya Joel at Ate Marilu Babatid. Nandyan din sila si Sir Gretchen Magbanwa Abiniel. Sister Aisel Macachon, ibang bahagi na ito ng Australia, basta Australia, ano po. Sister Nena Dumasing Asuncion, Sister Belen Emperio Carwadin, at si Sister Delma Belo Rosario ng Brisbane, Queensland, Australia. Maraming salamat si Sir Delma. Marami pong patuloy na nananalangin para sa inyo. Ano po? Sino pa? Tita Nonata Thompson, of course. Tita Carmen Brown. At hindi rin mawawala na ngayon, of course, ang grupo ni na Brother Cedric Martinez at ng Kuya Joey Loizaga. At of course, si Ate Jackie. At yung bumubuo ng aming Bible Study Group tuwing Biyernes, kaya nawalan po tayo ng ng program pag-araw po ng Biyernes. Dahil kasama ko nga ang grupo nila Brother Cedric Martinez, nila Kuya Joey Loizaga. At of course, si Ate Jackie, Sister Danilyn Martinez, at yung iba hindi ko na masyado mabanggit. Batiin ko nga pala kahit di niya naintindihan yung dahilan kung bakit napapa-English tayo ng todo tuwing Biyernes, pagkasama ko sila Brother Cedric Martinez, Sister Trish, Patricia, pero Trish, English ko, medyo na. Ayan, so sa ating pong Team Australia, mabuhay po kayo. Have a great day ahead of you, kasi alam ko 2 hours lang naman kayong advance sa amin, So salamat sa panguna mo ngayon, Ate Joylyn at Kuya Norman Milarpes. Brother Jonathan Herda, dyan po sa Jensan, sa Herda Junk Shop, sa mga kauban, diha sa Herda Junk Shop sa Jensan, maayong, maayong, buntag ba? Buntag sa inyong tanan. Ayan. Amping kanunay. Sister Adigo, maraming salamat. Ayan po, bati na natin kanina, ulitin lang natin. Salamat Tita Los Biminda Sabio San Jose. Di lang sa panonood kundi sa pag-share. Tita Grace na agmalit. Tita Grace, maulit na tabi kami. Niyanan uli na mo doon, if God's will, uli na kami doon. Balik na ng Manila. Diyos mabalos tabi. Okay. Sino pa ito? Sister Nimpa Subong, salamat po sa pag-share. Salamat. Okay. So, Alvin Mascarinya, Celestial Sera. Salamat sa iyo, kapatid. Okay. So, Santa Malig, Sister MJ Pablo, maraming salamat po sa inyo. Mag-asawang Calvin at Gwen. Monte 7, bati na rin kay Ate Mimi, dyan po sa Puerto Princesa. Ang ating pong Team Palawan, maraming salamat po sa inyo. Sino pa ito? Si Sir Tess de Guzman. Tanawan, Batangas, Alain. Maraming salamat si Sir Tess. Patuloy kayong pagpalain ng ating Panginoon. Sino pa ito? Si Sir Richard David Ogardo Galang. Tukayo, maraming salamat. Engred Mateo, friend Rolly Sinke, maraming salamat. Weng Magdurulang Robles, thank you so much po sa inyo. Sabi niya, Brother Richard, sa lahat ng naririnig, mga nanunungkulan, Iglesia, tumpak yan. Hindi lang naman sa nanunungkulan, pero pangunahin nga sa kanila kasi doon tayo nakakakita ng mga talagang nagpapataasan ng ihi. So, hindi lahat. Marami rin naman akong mga kilalang, rin tayo naging kaibigan, presidente ng conference mission, pero nakita rin po natin kapakumbabad sa kanila, meron talagang, hindi naman marami, ilan lang yan, kapatid na diba, Weng Robles, sana nga, wala nang ilan, sana all, wala na, diba, mga kapatid. Pero, yun nga, napag-aralan natin ngayon kung ano ang katapat niyan, kapakumbaba. Di po ba?
mag-asawang Tito Jaime at Tita Imelda Nocum, dyan po sa Winnipeg, Canada. So ang ating Team Canada, sino-sino ba malala ko? Si Ate Jobs Medina de la Torre. Ate Jobs, alam ko Winnipeg ka rin, di ba? Tapos si Sister Castle Janet, yun na nakalimutan ko kung saan. Tapos Sister Liana DC Cruz, Brother Mario Pangilinan. So ayan po yung mga ilan sa mga naalala kong part ng ating Team Canada. Sa panguna mo, Tita Imelda, Tito Jaime, maraming salamat. Oy, Team Bohol, Wilma Ebi Malyari, maraming salamat po sa inyo. Sino pa ito? Sino pa? Eloisa Galvez. Oy, maraming salamat, Sister Eloisa Galvez. Yung nagkakamali, of course, ano ito? San Ildefonso, Bulacan. Okay? So, sino pa? Ate Lea. Oy, ayan, Kuya Ben Ami. Ben Ami, malapit na pagdating namin. Baka bukas ng hapon, if God's will o gabi, nandiyan na yung lapu-lapu. Ay, pray for us, Kuya Ami, Ate Lea. At of course, batiin na rin natin ang ating technician, si Bunok, panganay na anak. Dalawa lang yan. Panganay na anak ng Kuya Ben Ami at Ate Lea. At of course, si Denden. Maraming salamat sa inyo, Kuya Ben Ami, Ate Lea, Bunok at Denden. Tita Grace Takagyo. Nako, Team Japan na ito, of course. Team Japan. Sa Osaka, Brother Nathaniel Generao. Eto po, sa Nagoya, ang Tita Grace Takagi, Sister Susan Wanderuman Garulacan. Sa Nagoya pa rin, nandyan po ang mag-asawang Kenneth at Army Villesa. Batiin ko rin po sa Korea ang mga Nakano at sa Kikugawa ang mga Sujima at mga kapatiran nating Bisaya dyan. Sa Tokyo, marami-rami ito. Sila Sister Annabel Matsumoto, Christina Tinaymasi, Eme Perez Yamano, Teresa Touyama, Marites Hermosora, ang aking magandang kumare, Chris Santa de Vera, Tita Emma, Tito Eli Ballesteros, Brother June Rodriguez, at mga kapatiran nating Pilipino dyan, di ko na maisa-isa dyan po sa Tokyo. Sa Chiba, nandyan naman ang magkapatid na She Villasis Ricanya, Sister Girly Otsoka, Ate Lynette Kasuya, Mamay Puruta, Jimenez Sisters, Sister Bang Bourbon, nakalimutan ko kung saan bahagi siya, Sister Maririna Hikone, at ang aking newly found Ate Joy Joy Malagu Ketahara ng Saitama, Japan, isang malakasang Ohayo! Gozaimasu sa inyo, mga kapatid. Kamo! Arigato! Ha? Maraming salamat sa panguna mo, Tita Los Biminda Sabio San Jose. Wilma Villena, maraming salamat. At si Brother Rodel Magno Amansik, batiin ko na rin ang kanyang pinakamamahal na ina, Mami Julie. Maraming salamat po sa inyo. Lucy, Tita Lucy Dungo de Guzman, maraming salamat. Oy, Kuya Monching Canlas ng Hain, ang Kampugo, Hain Nueva Ecija. Okay. Team Singapore naman, Sister Ana Lipital Corin Manipol. Batiin natin si Sir Maricel Pasqua, Brother Gideon at mag-asawang Tonet at Brother Romy Valdez sa ating Team Singapore. Mabuhay po kayo. Patuloy kayong pagpalain ng Panginoon. Sino-sino pa? Sino-sino pa ito? Okay. Salamat, Tita Grace. Salamat, Tabi. Sino pa to? Ayan. Maririna, nakakatuwa ang manood every. Praise the Lord. Na bless po kami palagi. Ayan. Ohayo gozaimasu uli sa'yo, Sister Maririna. Romel Albarico at mag-asawang Grace Ann at tukayong Richard Zamora ng Taytay Rizal. Of course, nandiyan ang aking kapatid, Dave Tol. Thank you so much. I love you. Pabati rin kay Mel, ang aking hipag at ang aking tatlong pamangking Rosas, Baby Rose, Divine Rose, at Diana Rose. I love you, mga pamangkin. Maging mabait sa mama at papa, ha? Masunurin dapat. Luli Di Marukot, maraming salamat po. Sino pa? Ayan, ang Ate Jobs, nabanggit ko na kanina. Nandyan pa po ba kayo? Good evening na sa inyo dyan, Ate Jobs Medina de la Torre. Salamat po. Sister Rowena Feliciano, maraming salamat sa inyong pag-share. Jessic Risologo, maraming salamat sa iyo, pare. Prayer for my fast recovery. Sige po. Ano natin yan? Samantalahin na po natin ngayon kasi mamaya wala po tayong mga shoutout na at prayer sa ating pag-review ng Sabbath School, ha? Diretso Sabbath School lang po tayo. Alas 11 po yan ng umaga. Okay. Nintay na ako ng aking mga kasama almusal. Mauna na sila. Sige tayo mga kapatid. Sino pa to? Josue Tanasan Sharut, maraming salamat. Pukoy Galendez Palaria, maraming salamat din po. Si Sir Elsie Billones, thank you so much. Okay.
So, sino pa? Felicidad Julian Diaz, maraming salamat. Oy, kapatid na Penny today, na-miss kita, kapatid. Kumusta? I love you, kapatid. Salamat ha, salamat muli kitang nakita. Nandiyan ka pa ba? Salamat, I love you, kapatid. Dan Alcarpio, Marites Apaga, maraming salamat po sa inyo. Rosen Sorbito Puno, Sister Nora, oy tugang na tanay. Nora Tanay Baldemoro, Diyos marhay na aldaw tabi sa imo. Ha? Christina Tantan Maggilat, maraming salamat sa iyo, Sister Christina. Rolly Dihilio, kandilang iyong profile, ibig sabihin may namatay sa inyong family. Kung sino man kapatid, nakikiramay po ako ha. Kikiramay po ako. Okay, sino pa po? Miguel Gamoya, maraming salamat po. At ang tinuturing kong kapatid dyan sa tawag dito sa Tablas, dyan sa Udjongan Romblon, Bobby Tambalke Flores. Kapatid, kumusta ka na? God bless bro, kahit namamaos na walang kapaguran sa ministry. Praise God kapatid, alam mo naman yun na simula't simula magkakilala tayo. Alam mo na yun ang ating yan ang ating passion. Salamat po sa pagbati, Brother Richard. Naku, Sister Grace, kaligayahan ko pong batiin kayo. Ang totoo, hindi kompleto kung tutuusin yung acting program na hindi ko kayo nababati. Yan lang, minsan talaga hindi binibigay ng pagkakataon. Ayan, so far yan po ang aking nakita. Tingnan nga po natin dito kung may makita pa po akong iba. Leia Miranda, maraming salamat po sa inyo. Sino pa ito? Brother Mark Macho Caballero, yes man. Paano ba ka nagkaroon ng ganyang katawang kapatid? Kainggit ka naman. Ha? Yun sa'yo, sa amin, absolute. Brother Mark Caballero, thank you so much. Sino pa ito? June Olgina, maraming salamat. Sister Gloria Bahar, shout out, sabi dito, pa-shout out from Pagsanghan Church. Thanks sa magandang balita sa bikaran ng ating minamahal na Panginoon. Tunay na good ang itaas. Tunay na good ang itaas ang sarili ang nais ng Panginoon. Magpakababa. Tama. Sabi nila, magpakababa at hindi magpakataas. Keep safe, salamat, and God bless us all. Sana may malinis na puso. Praise God kapatid na Gloria Bahar. Ayun, sino pa ba? Okay, salamat pala Brother Rolly Dihilio sa pag-share ha. Mario Bahagnoy Bahaynon. Maraming salamat Brother Joy pala. Brother Joy Mario Mahaynon. At Ate Leia Gumayagay, maraming salamat po. So far, ito po ang aking nabasa ditong mga comment. At yung mga prayers na pumasok kagabi, yun po ang ating ipapasok at isasama sa ating prayers ngayon. Okay? Pasamahan niyo po ako sa ating pananalangin. Kabanal-banalan po naming Diyos, muli ako nagpapasalamat sa iyong pinagkaloob na panahon at pagkakataon. Salamat at hindi naging hadlang ang malakas na ulan sa aming sama-samang paglilingkod sa inyo. Salamat din po sa aming mga kapatid na patuloy na nakikiisa sa iyong gawain sa ganitong kaparaanan. Patuloy po silang ingatan, pagpalain. Patuloy kaming gamiting ilaw at asinan sanlibutang ito. Patuloy kaming gamiting mabisang daluyan ng pagpapala sa buhay ng aming kapwa. Mga kapatid sa buong mundo ay aking itinata sa inyo. May patuloy maranasan ng bawat isa ang inyong pagkalinga, pag-iingat, higit sa lahat ang inyong pagpapala at pagmamahal. Narito ang mga pumasok na kahilingan ng aking mga kapatid. Tita Jelly Nokom Yamaguchi, kanyang hinihiling, kalusugan, proteksyon ng kanyang buong pamilya. Naway inyo po itong ipagkaloob. Brother Boy Beldad, na sana po maging negative siya po sa kanyang pagpapaswab test. Huwag po nawang maging positive ang resulta ng kanyang pagpapaswab test. Ingatan po ang Brother Boy Beldad. Si Brother Neil, stranger, pinapanalangin na naway maging maayos din po ang kanilang pagpapaswab test kasama ni Brother Junel at ni Brother Sandy at ang lahat ng nakaka-quarantine sa Tara Sipukot Church, Panginoon. Naway kaawaan niyo po ang mga kapatid na ito. Patuloy silang ingatan, patuloy na pagpalain. Pagalingin sa kung anuman ang kanilang mga nararamdaman. Sister Emily Mojica, na humihingi ng panalangin patungkol sa kanyang sarili, ang kanyang hyperacidity, ang kanyang mother na si Anacleta Mendoza na may arthritis at may problema ang kidney, ang kanyang kapatid na si Tessie Montano, masakit ang bewang at ang tuhod, at ang paglipat din
ng kanyang ate Marina Mojica sa Florence, Italy. Naway inyo pong tugunin ang mga kahilingan na ito ng kapatid na Emily Mojica. Si Nanay Lucy Dungo de Guzman, ang kanyang kalusugan ay inyo pong alalahanin. Lauro Dominguez sa kanyang Parkinson's disease, o Panginoon. At ganoon din po, akin pong idinadalangin ang kapatid ni Sir Lydia Legria, ang patuloy na paggaling ng kanyang karamdaman. Ang aking kumparing Jessie Crisologo sa kanyang karamdaman, kung ano man ito, Panginoon, naway maka-recover siya sa lalong madaling panahon. Muli, nadalangin ko na naway ang bawat isa ay magkaroon ng kapakumbabaan. Taglayin ang kaisipan na katulad ng aming Panginoon Jesucristo, upang maging matiwasay ang pagsasama-sama ng mga kapatiran saan mang iglesia naroon kami, o Panginoon. Gamitin mo ang aming pagkakaisa na maging ehemplo upang ang mga tao ay magnais din na magkaisa sa kanilang pamilya, sa kanilang community, o anuman ang kanyang kinakapalooban. Panginoon, balit hindi ito mangyayari kung hindi tataglayin ng bawat isa ang kaisipan o kapakumbabaan na nasa aming Panginoon Jesucristo. Dadalahin ko patuloy Brother Dexter Marta Mayo, kanyang buong pamilya, ang kanyang pagiging saksi sa buhay ni Sir Frank Savage, naway gamitin siyang mabisang daluyan ng pagpapala. Sir Frank Savage naman na may karamdaman, patuloy niyo pong pagalingin at pagnaisan din na kayo'y makilala. Kayo'y tanggapin niya bilang Panginoon at tagapagligtas. Idinadalain ko rin po patuloy ang kalagayan ng sanlibutan ito na naway kaawaan mo, Panginoon, makarecover na nawa ang buong mundo dito po sa pandemic na dulot ng COVID-19. At unti-unti, mangyari na makabalik na rin sa normal ang iba pang mga gawain sa bukirin na napipigilan dahil po sa mga restriction dahil sa pagkakaroon nitong COVID-19 na ito. Tubayan lahat ng mga anak mo na ginawa mong nangunguna mula sa General Conference, Division, Union, mga local na misyon o conferences, ang mga district pastors, ang aming mga elders, lahat ng namiminuno, lahat ng mga kapatiran, saan mang sulok ng mundo, Panginoon, naway patuloy niyo pong gabayan. Nawa, patuloy niyo ring ingatan Tita Grace Takagi sa kanyang pag-iisa sa Nagoya o sa Japan. Tita Nonata Thompson, pakaingatan din po. Brother Lino Ranoco sa kanyang karamdaman, naway sa lalong madaling panahon ay mawala na ang hapdi na nararamdaman ng kanyang katawan dulot ng kanyang mga sugat. Sister Belinda Timbol, ang kanilang buong pamilya, patuloy na pagpalain. Tita Imelda at Tito Jaime Nocum sa kanilang pagkami sa kanilang mga anak, naway inyo pong patuloy silang alalayan, ingatan, at ang kanila ring mga mahal sa buhay, hindi nila kapiling ay patuloy nyo rin pong pakaingatan, pagpalain, at maranasan ang inyong pagmamahal. Di ko man mabanggit isa-isa, Panginoon. Kayo nakakaalam ng kung anumang kahilingan, pangangailangan ng bawat isa. Tugunin niyo po ito ayon sa aming mga kahilingan. Subalit patuloy kaming turuan. Bigyan kami ng kaisipan at puso na laging handang tanggapin kung anuman ang iyong kalooban. Patuloy pong aliwin ang lilang pamilya ng aking kumparing Anton Montoya sa pagpanaw ng kanilang bagong baby. Kayo po ang higit na nakakaalam. Panginoon, ganon din si Ma'am Tereseta Lulu na biglang pagpanaw ng kanyang minamahal na anak na si Christian. Patuloy silang aliwin ng inyong pagmamahal. Ang pamilya ni Pastor Jerry De Vera na may patuloy nyo rin pong bigyan ng kapayapaan. Salamat po sa kasiguran na dalangin na inipinakinggan pagkat tiniling po namin ang lahat alang-alang sa pangalan na ito sa Kristo na siya naming tagapagligtas. Amen. O ayan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, muli pa ako nagpapasalamat. Salamat po at hanggang sa ating closing prayer, nasa 58 pa rin po kayo. Tingnan ko mo, tugang na tugang na Faith Hope Lab Rodriguez tatawag po ako tatawag po ako pag malapit na kami dyan sa inyo tugang na Faith Hope Lab Rodriguez, if God's will, mamaya dadaan po kami dyan sa inyo. Christina Huertas, maraming salamat, nanonood from Riyadh, Saudi Arabia. Anong oras na kapatid? Alauna na yata dyan sa iyo. Anyway, super appreciated ang iyong pagsama sa ating sa ating
devotional program. Jessie Antalan Bergonyo, maraming salamat. Ami Grace Di Castro, thank you so much sa iyo, kapatid. O sige, salamat Sister Miriam Sornet sa pag-wish mo na kami maingatan ng Panginoon sa aming biyahe. Abraham De Vera or Abram De Vera. Ay, tama, Abraham. June Olgina. Ay, okay, natin. O yan mga kapatid, ano po? Muli, if God's will, kung masasamahan niyo po ako, yun lang, diretsahan mamaya, wala na po tayong shoutout, diretsahan, review lang ng ating, pag-aaral lang ng ating lesson, para po sa araw na ito, para kahit na wala po tayo mamayang gabi, sa mga hindi makakasabay, replay nyo na lang po. I-replay nyo na lang po. Ipo-post naman natin. So, alas 11 po, kung masasamahan nyo if God's will, alas 11 dito po sa Pilipinas, magle-lesson na po tayo. Okay? Ayan mga kapatid, sa pangalan ng ating nag-iisang Diyos na pinaglilingkuran, isang Diyos at ng persona, Ama, Anak at Espiritu Santo, ito pong muli ang inyong kapatid sa Panginoong Jesucristo, Brother Richard Thompson, na patuloy na nagpapanukala na kung lulubin ng Panginoon, hanggang sa huling hininga ng aking buhay, ay masaya ko pong gugugulin ang aking paglilingkod sa Panginoon sa loob ng kanyang minamahal na iglesyang ito, Seventh-day Adventist Church. Sana all, magkaisa tayo, pagpapanukala, mga minamahal kong kapatid, na maging sa hirap o ginhawa, maging sa kalusugan o karamdaman, maging sa buhay kung kinakailangan paranasin tayo ng Panginoon ng kamatayan. Sana magkaisa tayo nito. Lilingkod, patuloy na magmamahal, mananatili, patuloy na magtitiwala sa ating Panginoon. O ayan, bye-bye for now mga kapatid. Tandaan, mahal ko kayo, pero mas higit, kunin nyo, kasama na akong tatandaan, na kayo at ako, tayong lahat, ay higit na minamahal ng ating Panginoon. O ayan, ilang oras lang, muli tayong magsasama-sama. Keep safe mga kapatid, keep safe. Love you. God bless.